Los Angeles Lakers may trade na. Pinagpipilian na si Jaren Jackson Jr. at Jonathan Kuminga. Pero bago yan, bukas nga ay makakaharap ng Lakers ang Charlotte Hornets sa kanilang home court. Layunin nilang masweep ang season series laban sa Hornets, na papasok sa laban na ito matapos matalo sa 6 sa kanilang huling 10 games. May momentum ang LA at gusto nilang patunayan na ang kanilang huling panalo ay simula ng mas tuloy-tuloy na magandang takbo. Sa kanilang pinakahuling laro kontra Hawks, ipinakita ng Lakers ang isa sa kanilang pinakamahusay na performance ngayong season. Mula umpisa hanggang dulo, ramdam ang kanilang determinasyon at disiplina na para bang alam nilang bawal matalo. Ang resulta ay isang dominanteng panalo na nagbigay ng kumpiyansa sa buong koponan. Gayunpaman, lumilitaw ang tanong, bakit hindi nila ito magawa sa bawat laro? Kung kaya nilang panatilihin ang ganitong antas ng laro, hindi sana sila nanganganib bumaba sa Western Conference standings. Samantala, ang Hornets ay galing sa isang masakit na pagkatalo laban sa Clippers. Kahit dikit ang laban sa malaking bahagi ng laro, bumigay ang kanilang depensa sa huli. Hindi ito nakakagulat dahil ika-22 sila sa liga pagdating sa defensive rating. Tulad ng nakasanayan sa nakalipas na 6 na taon, umiikot ang opensa ng Charlotte kay LaMelo Ball. Mahalaga para sa Lakers na pigilan siya ng maaga dahil wala namang pangalawang superstar ang Hornets na masasandalan. May mga role players ang Charlotte tulad ni Miles Bridges, Con Knuppel at Brandon Miller na kayang uminit anumang oras. Ngunit kapag hindi sila tumira ng maayos, nagiging below average na kuponan ang Hornets. Dapat ding maghanda ang Lakers sa tirahan ng 3 ng Hornets dahil ikalima sila sa liga sa dami ng 3-point attempts at may mataas na shooting percentage. Mabuti na lamang at wala silang malinaw na sagot kina Luka Doncic at LeBron. Kung mapapakinabangan ito ng Lakers, malaki ang tsansang makuha nila ang ikalawang sunod na panalo. Samantala, dahil nga ilang beses nang hindi pinapaglaro ng tuloy-tuloy ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga ngayong season, lalong uminit ang usap-usapan tungkol sa posibleng trade nito. Sa katunayan, pagsapit ng January 15, opisyal nang pinayagan ng NBA ang Warriors na isama si Kuminga sa mga trade discussions. Bagay na agad nagbukas ng pinto para sa maraming interesadong kuponan. Dahil dito, nagsilabasan sa social media ang iba't ibang teams na nais makuha ang serbisyo ng batang forward. Isa sa mga madalas mabanggit ay ang Los Angeles Lakers na malinaw na nangangailangan ng isang 3-and-D player na katulad ni Kuminga. Ang kanyang athleticism, depensa at kakayahang tumira mula sa labas ay malaking tulong kina LeBron James at Luka Doncic, lalo na't madalas punahin ang kakulangan ng physicality at depensibong presensya ng kasalukuyang lineup ng Lakers. Ayon sa isang insider, handa umanong i-offer ng Lakers sina Dalton Knecht, Gabe Vincent at isang future first-round pick kapalit ni Kuminga. Para sa Golden State, mas babagay ang playing time ni Knecht dahil sa pagiging natural shooter nito, bagay na swak sa sistema ni Steve Kerr. Kaya masasabi na patas at makatuwiran ang ganitong klasing trade para sa parehong panig. Bukod kay Kuminga, isa pang pangalang na uugnay sa Lakers ay si Jaren Jackson Jr. Muling naging mainit ang usapin nang banggitin umano ni Rich Paul, agent ni LeBron, na dapat isaalang-alang ang pag-trade kay Austin Reeves kapalit si Triple J. Malaki ang maitutulong ni Jaren Jackson Jr. sa Lakers dahil isa siyang elite rim protector at floor spacer na big man. Ang kanyang depensa sa ilalim ay magpapagaan sa trabaho ni LeBron, habang ang kakayahan niyang tumira mula sa 3 ay magbibigay ng mas maluwag na espasyo para kay Luka Doncic na mag-operate sa opensa. Sa kabuuan, alinman kina Kuminga o Jaren Jackson Jr. ay maaaring maging missing piece ng Lakers para sa mas malalim na playoff run.